What's up sa inyo mga kawasak? Hi baby, miss you. Welcome to another vlog. Hi mga kawasak. Morning. Good morning guys. At ngayon medyo late tayo. Kasi may nagpasundo. Nagpasundong passenger princess. Pero okay na, naggagas naman siya once a year. Guys, alas 7 sakto. Alas 7 sakto ng umaga. Tatid ko lang ang ating Lab sa kanyang work sa may General Trias, Cavite. So bago tayo mag-start, no. So di ko alam kung makakuha akong pasahero doon kasi matumal dun sa part dun sa trabaho nila Masama pa pala. Bakit yun yung voice? Moist. Kakapunas ko lang yan Moist na padalawang punas. Moist ulit. Mamaya pag naglamig yung loob, wala na yung moist. Ito yung mamoist sa gilid-gilid guys. Lalo pag natapatan ng sikat ng araw, bulag. Bulag ka sa unahan. Kaya technique lang dyan pag umaga ganyan. Tsaka pag umuulan, ganun, is ano mo lang, palamigin mo lang yung loob ng sakyan para mawala yung moist. Alright guys, nahatid ko na yung ating baby labs. So ngayon nag-online na ako mga kawasak. At kaka-online ko pa lang kaya wala pa tayong booking. Hindi ko alam kung magkakaroon ako dito kasi para yung last time na inihatid ko si Tricia. One time na inihatid ko dito, tapos tumambay ako doon sa labas. May nakuha ako papuntang Rockwell na may Makati guys. So possible na meron na tayong makuha. Pero kakatabad daw ng Manila ngayon Lunes na Lunes guys. Unang Lunes ng taon. At di ko alam kung makakamagkano tayo ngayon. At welcome ulit sa traffic ngayong traffic na ating tatahakin. Tag traffic na naman, hindi tulad nung nag Christmas tapos nag New Year holiday. Halos lahat ng mga tao is nasa probinsya, kunti lang yung nandito sa nasa Manila. Lahat nasa Quezon Province, nasa papuntang Bicol, nasa papuntang Norte. At di ba nagbakasyon sila. Ngayon talaga ang balik ng mga trabahador, January 6. Tsaka mga eskwela, mga student, January 6 din ang start ng klase. Lahatan na yan. Pero yung iba, kasi yung girlfriend ko, si Tricia, nag-start ay January 2. January 2 yung kanilang start ng trabaho. Pero yung karamihan is January 6, lalo na yung galing sa mga malalayong lugar. Tapos napanood ko napakinig ko sa balita, lalo sa PTEX ngayong umaga is sobra daw ka-traffic. PTEX pa lang yan syempre dun yung bagsakan ng mga galing probinsya, dun yung terminal, dun sila bababa. Bahala na mamaya, sanay naman tayo sa traffic So punta lang tayo dun sa ating tambayan. Baka makakatambay tayo ng konti. Tingnan natin kung makakuha tayo agad ng pasahero or hindi. Pag hindi, siguro mga alas 7:28 pa lang mga siguro alas 8 wala pa tayong pasahero dito sa Gentry. Lipat tayo ng Dasma. Balik tayo ng Dasma guys. Yan mga kawasak, 7:49 in the morning. Nandito tayo ngayon sa may Gentry, malapit sa Arnaldo Highway guys. Wala pa tayong booking, so zero pa. Hindi tayo mag-aantay. Hindi ko alam kung makakuha ako dito kasi matumal dito guys. So siguro mamaya is batchi tayo papunta ng Imus or Dasma. Mga 8:30 siguro, pagbigyan ko na 8:30. Ay Diyos ko po, ina-acid pa ako. So hindi naman ako nag-iinom na. Last na yung, kailan ba huli kong inom? 31. Una ng madaling araw. January 1 ng madaling araw yung huli kong inom. So ngayon, antay-antay lang tayo dito guys. Malay mo makakuha tayo ng booking dito sa Gentry, Tapos, after nun, sana magtuloy-tuloy na. So maganda talaga, tinanghali kasi ako ngayon kaya sabi ko kay Tricia, isatid na lang kita kasi pang-abot din naman yung oras natin sa paglabas ko. Kaya inihatid ko muna kay Tricia. So yun nga, yun lang yung mahirap pag naihatid ko siya is walang gasinong booking dun sa malapit sa company niya. Kaya talaga ako, nagbabaybay. I mean, gumagapang. Gapang ang tawag dyan yung aandar ka ng walang pasahero guys. So yung gumagapang talaga ako kung saan mayroong possible na pasahero. So doon naka-jackpot ako nung minsan malapit doon sa company niya. Yung huli ko siyang inihatid papunta namang Rockwell sa Makati. Pero ngayon is wala. Parang 20 minutes ata ako doon sa hindi, parang 10 minutes nga lang dun sa pinagtambayan ko, wala. So lipat ako dito. So ito guys, kita nyo, ang daming naraba to. Tingnan ko lang kung baka may sanga-sanga. Mga pumpatakan tayo ng sanga.
So wala namang sanga-sanga dito. Grabe yung traffic ngayon guys. Kasi kahapon, di ba Sunday kahapon, is talaga napakaluag. Naguli-uli ako kahapon dito eh, luag ng kalsada. Tapos kanina nung labas namin, grabe ang sikip na, ang dami na ulit sasakyan. Parang back to normal na naman, no? Back to reality, back to traffic na naman tayo. Although nung mga holiday season, nung mga holidays, is napakaluag ng kalsada. Up to yesterday, up to kahapon, January 5. So ngayon, January 6 is wala. Back to normal ulit yung daloy ng traffic sa kalsada. Parang katulad na nung before, na kahit saan, wala ka nang mapipiling hindi traffic, kundi sa mga probinsya ng mga Quezon Province. Minsan nga, Quezon Province nagka-traffic din eh. Doon sa mga parting ganon, doon na hindi nagka-traffic. So ngayon, dito sa syudad, so Manila, Greater Manila, itong Laguna, Cavite, is talagang wala ka nang mapipiling lugar na hindi traffic. Passenger is sharing their location. So mga kawasak, may booking na tayo. Papunta to ng Makati. 900 pesos agad. Naka ano siya, naka-saver. Papunta ng Embassy of Canada sa Bel Air. Sa Gilpuyat lang naman guys. So bago ang lahat, bago tayo magsimula is spray muna tayo ng Glade natin, no? Para di naman nakakaya sa ating pasahero. So yan mga kawasak, first booking 916 cash at naka-saver siya. Okay na din guys, so wala, at least nandun na, papunta na tayong Manila. Woo! Let's go. 9:40 mga kawasak na umaga. So inabot kami ng traffic konti. So nagpaikot-ikot pa kami dito sa RCBC Plaza. Ay, binigyan kami ng ano, bawal pala mag drop off dito. Pinababa ko na yung pasero, nakababa na yung isa. Sumakay ulit na pituhan, bawal daw. So ngayon wala pa tayong booking ulit guys. First booking pa lang natin yon. Anong oras tayo nakaalis dun? Ilang oras biyahe natin? Parang 2 hours din yun eh. 2 hours din from Gentry papunta dito sa Makati guys. So yan, wala pa tayong booking ulit kasi pinatay ko yung Grab app ko kanina kasi nga baka pasukan tayo. Na-drop off ko na kasi yung ating passenger. Tapos ang nangyari naman is hindi kami pinaano dito. Kami tawag doon. Hindi kami pinayagan mag-drop off. Na-drop off ko na sa app natin. Ang ginawa ng passenger natin, sumakay ulit. Tapos tinurn off ko muna ang ating Grab para hindi tayo, in-offline pala, para hindi tayo mapasukan ng booking habang inihahatid ko sila. So ngayon is naka-open ulit tayo guys, wala pa tayong booking ulit. So dito talaga sa Makati, hindi ko lang kung saan ako pupunta. So saan kaya makapag U-turn? Gilpuyat Avenue. Ay oo nga, pwede tayo kumaliwa dito. So yun, nakaka 1,000 ano pa, nakaka ano lang kaya na 916 sa first 2 hours natin. And wala pa. Nganga pa tayo, nganga. So ikot-ikot lang muna ako dito sa Makati. Or parang gusto ko pumunta ng Pasay eh, sa may PITX. O kaya sa, ay sarado pa yung MOA eh, sa mga mall. Mall sana eh, no? So di ko lang makakamagkanat tayo ngayon. Sana pasukan tayo pa Cavite ulit. Sabi, kakarating ko lang ng Manila, gusto ko agad pauwi ulit eh, no? Siguro naman meron dito, hindi man mawawalan dito. Cavite nga meron, dito pa kaya sa Makati. Hanap lang ako ma-U-turnan. So guys, nandito ako sa Makati City Hall. So may pipick upin ako doon. Pumasok sa ating booking. So, nasa elevator pa daw pero nag-book sila. Pinalis ako. Kaya ngayon umiikot muna ako. So, pinaikot muna ako nung mga bantay doon, yung mga security. Kasi nga naman nagkukos ako ng traffic. Kaya tinatanong ko tong pasahero natin kung nandun na ba sa tapat. Kasi mamaya baka wala pa doon. Pag ikot ko iikot na naman tayo ng isa pa. O, lugi naman tayo niya sa gasolina. Kaya ako naman, mabait naman ako dyan sa mga pasahero guys. Nakikiusap sila, nasa elevator lang po ba? Okay na problem, thank you po kayo. Ganyan. Wag lang yung barubal. Nakakabarino, kinakancel ko pagka ganyan. Barubal ka ha, cancel sa'yo. Ganon. So maging mabait lang tayo sa ating mga pasahero. Tapos yung mga pasahero naman, maging mabait din kayo sa driver nyo. Good morning ma'am. So mga kawasak, ngayon ay punta tayo ng PTEX from Makati. Medyo may pagkamalayo, 8 kilometers. Yung ihina ako eh, tsaka gusto ka din kumain guys. So dito kayo sa Makati wala ka namang mapupuntahan dito, wala kang makakainan dito. Unless magbabayad ka ng parking. Dun sa PTEX may natatambayan tayo dun guys, na hindi natin kailangan magbayad ng parking. Dun sa tapat, din lagi natin tinatambayan guys. So dun kasi may mga pasahero dun, malay mo makakuha tayo dun. Or dumiretso na tayong Cavite sa Bacoor at dun lang tayo magpaikot-ikot sa may Cavite, 'di ba? May mga pasahero din naman doon sa Cavite, guys. So ewan ko, mamaya, bahala na mamaya, ano. Kasi talagang ihing-ihi na ako.
Ito lang talaga yung kalabang ko lagi kapag nabiyahe ako. Aking puson. Ay nako, patataga ng puson dito. Pwede dito yung mahina-hina ang puson. So buti nga yung iba natitiis nila yung puson nila eh. Kumbaga na ano nila, na ang tawag doon, na kakain nilang tiisin yung ihi. Ako talaga, konting inom ko sa umaga ha. Pero ngayon siguro last na ihi ko na to, kaya ko nang tiisin hanggang hapon. Sa umaga lang talaga ako naiihi guys. Ngayon ay 10:44, may kinita na tayong 1,200 from 8 o'clock ba? Oo nga, mag-8 na, 7:40 na ata. Ay oo, alas 8 na tayo nakakuha ng pasahero. Mag-alas 8, ano, 10:44 na, 8, 9, 10. O, mag-3 hours pa lang tayong bumibiyahe. Dito tayo sa Makati ha, traffic lang. So hindi naman ganong kakonsumo sa gas pagka nagpauli-uli ka dito. Kaya okay lang din kahit mag-travel ako ng 8 kilometers na walang pasahero. Kasi putik, gutom na ako, naiihi pa ako, ay wala, sama-sama na. So mag-aalas 11 din naman, kaya prepared ko na kumain na para tuloy-tuloy na tayo bumiyahe mamaya. Welcome to PITX guys. Nandito tayo ngayon sa PITX. Alas 11:11. So nakaihi na ako dito. Ito laking bagay oh. Tika, parang amoy ihi yung ihi nga. Kadiri. May ihi yung sapatos ko. So pinagpag ko lang sa labas at pinanas-punas sa semento para hindi umamoy sa loob. Pero amoy din oh. Ayan, nakaihi pa ako dun. Susunod nga dito na sa semento ihi sa damuhan. Sprayan ko lang ng ano, antibacterial ating ano, alcohol ng ating sapatos. Kadiri. Ayan mga kawasak, tayo ay kakain muna. Ang ulam natin ay menudo. Menudo. Yung diba? Standby lang tayo dito sa loob ng kotse kasi para pag may dumating na manghahatak, yung mga mangtotow, ready tayo makabatche. Kaya papayag na matotow tayo ng basta-basta. Balik kong overnight parking. Minuto guys, sinuntihan ko lang kasi ako'y umayin kapag madaming ulam. Harap. Ang hirap sa Mirage eh. Ang hirap isara. I mean, kailangan medyo may persa pagka isasara mo siya. Kaya kain tayo guys. Alas 11 na din naman para mamaya tuloy-tuloy na tayo. So gusto ko na mag-set D. Malay mo makakuha tayo isang Cavite. Di ba maka 2,000 lang tayo ngayong maghapon. Pwede na ano. Alas 2, alas 3 na sa atin tayo. So ayoko dun kanina sa Makati kasi sobrang daming one way and traffic pa. Wala naman tayong mapuntahan. Wala tayong matambayan doon. Tambayan para umihi, para kumain. Nagugutom na din ako at magtatanghali na din naman, kaya kailangan ko ng seryoso ko na to kahit 8 kilometers from PITX mula doon is binaybay ko na. After naman nung Makati, pag nasa Buendia na ako, nasa Gilpuyat Avenue na ako Gilpuyat Avenue ba o Buendia Avenue? Kasi nandun sa Gilpuyat na yon kami LRT is wala ng traffic hanggang dito, kaya wala tayong dapat problemahin no. So hanggang dito walang traffic kundi stoplight lang. So nga pala mga kawasak, sa Grab is meron na tayong, di ba, nakapasok ko to sa BIR. So nagtatax na po, nagtatax na din kami. So ngayon hindi pa ako nakakapag-filing ngayong 4th quarter. So ang gagawin ko ngayon is kailangan lang pala isulat yung ano, yung income mo everyday dun sa booklet na binigay ng BIR guys. So ako hindi ako nakakapagsulat noon. Nakala ko naman alam mo, wala man akong alam sa BIR na yan. Wala naman akong alam sa BIR na yan guys. Kaya hindi ko din alam kung anong gagawin nung una. Akala ko basta magpa-filing lang tapos may makukuha sa Grab na statement of account. Pero ang tagal pala. Ang tagal ng 2 weeks daw bago maibigay. 1 to 2 weeks ata bago maibigay sa'yo yung statement of account, yung mga kinita mo sa loob ng certain period of time na yan. Kunyari ngayong October 1 hanggang December 31. Yun yung filing ko ngayon Kaya ngayon magpa-filing tayo, magsusulat tayo sa spreadsheet. So hindi ko na kung susulatan pa yung resibo yung resibo ng mga kinita guys. Tapos ito kasing kausap ko, yung kaklase ko na nag-grab din, sa spreadsheet niya lang sinusulat yung mga kita. Mostly hindi naman kailangan sa Grab ng resibo kapag ka kumikita ka no. Kaya ngayon naisip kong umuwi muna para asikasuhin yon. Hindi ako mapakali kapag ka may kulang ako guys. Kapag ka may kulang akong dokumento na kailangan kong gawin, hindi ako mapakali. Kaya kailangan ko ngayon umuwi. Nasa Bacoor na ako ngayon. Although matipid naman tong ating Mirage sa mga ganyan. Mga ganyang bigla ang uwi-uwi, kaya wala tayong problema sa gasolina. Pero magagas lang tayo dito ng 300 pesos. Sa kinita nating 1,200. Nakita tayo 1,200 guys. Grabe naman biyahe yan, parang tanga lang. So makikita mo talaga sa akin na hindi ako ganong kasabik bumiyahe. So hindi ako nagsiseryoso sa biyahe ko. So ewan ko bakit, ayoko na talaga. Bahala na. So ngayon pauwi ako ng
apartment natin para hanapin yung mga booklet ko, yung spreadsheet. Tapos doon ko ipagsusulat kung magkano yung mga kinita ko sa bawat araw na bumiyahe ako. So hindi man ako everyday bumibiyahe guys. Salitan, minsan katulad ng November, buong November naglalamove lang ako. Kaya hindi ako kumita sa Grab ng buong November. Nag-start ulit ako ay December. Naray ko lang sa Lalamove kung okay ba yung kita. Tapos hindi naman pala, hindi kaya. Tama ngayon no, 4 hours pa lang ako nasa biyahe. So nakakatatlong booking pa lang ako, pero may 1 to na tayo. Sa 80, ilang ba kilometers? 70 kilometers. Kasama na yung, siguro may ano na tayo, may 15 kilometers na igapang na wala tayong pasahero. 80 kilometers minus 15 pa, di ba 65 kilometers, may 1,200 tayo. So ngayon naka-set destination naman ako pa uwi. Malay mo may ano ba yan, nakasid ako. Malay mo makakuha tayong pasahero pa uwi ng atin, kaya nagbukas tayo ng set destination. So ngayong araw is bali walang biyahe ulit tayo, baga pamigay na biyahe tayo ngayon, kasi hindi maalis sa isip ko kapag may kulang ako na isang dokumento. O yan, katulad yan guys, may nakuha tayo dito sa Imus, papunta, Imus na ba to? Papunta din ng ano, Imus din naman, kaso malapit na siya sa Dasma. 205 siyang pamasahe, along the way lang naman pa uwi guys. Yan yung sinasabi ko, ang kagandahan minsan sa set destination, tapos yung saktong pumasok na booking sa'yo is same way ang pupuntahan mo, diba? Pauwi ka na lang, nagka 200 plus ka pa. Grabe guys, nandito tayo ngayon sa SM Dasmariñas, Cavite. Pero yun yung uwi na ako ng 11 plus. O, naging 1.5 pa, 1.545. So yung 500 yan, igas natin, sobra yan sigurado. Kasi 1 bar lang yung nabawa sa atin guys, sobra yan. So ngayon, pauwi na ako, mas malapit ako ngayon sa bahay namin. Hanggat hindi pa ganun ka-traffic dito sa SM Dasma guys, ay ako ay uuna na. Ano oras pa lang oh, 1:06 ng hapon. Diba may 1.5 na tayo. Tamad pa ako bumiyahe niyan guys. Laging gusto ko si pauwi. Paano pa kayo ha? So wag niyo ako ibabash kung maliit lang ba yung kinikita ko sa Grab. Kasi nga gusto ko lang naman dito is may maipanghulog ako sa sasakyan. At the same time hindi ako magutom. Kaya baka i-bash niyo ako, ang nagbablog ka pa yan, late naman ang kinikita mo sa vlog. So kanya-kanyang diskarte yan no. Kumbaga sa akin hindi naman ako talaga naghahapit no. Kita mo nga lang kanina alas 11 pa lang gusto ko na agad umuwi. O diba? Paano ka nga naman kikita ng malaki kung gusto mo lagi si pauwi? Ano, hindi naman talaga ito yung kumbaga itong Grab ngayon is pantawid gutom ko lang, pangtawid sa araw-araw at babayaran yung aking mga bills at makakain ng sapat. So what more kayo kung ako nga ganito pandamad-tamad is mula 8 9, 10, 11, 12, 1, 5 hours naka 1,545 tayo. Hindi, may 50 tayong ano kanina eh, may 50 plus tayong tip. Bale pagpalagay na 1,600. What more kayo kung kaya nyong maglagi sa kalsada ng 10 oras, 12 oras no. Kung kaya nyong mag-drive, kung kaya nyong bumiyahe ng mas mahabang oras, eh mas malaking kikitain nyo, o diba? So sa akin yung sample ko lang is yung kita ko ngayon 1,600 sa loob ng 5 hours. O hindi naman masama yun. Tapos ang gasolina naman, siguro kung sa akin to sasakyan talaga, I mean kung bayad na to sa sasakyan na to guys, okay na ako sa 1,500 nakita pa half day everyday no. Pwede na yon sa magneneto ko na lang ng 1,000 dun eh no. Tapos magtabi ka ng 200 sa maintenance, o di ba hindi ka nalugi? Kung sa yung sasakyan pagpalagay mo na magkumita ka ng 1,800 tapos 6 hours mo ganan, o tapos 600 yung gas or 500 tapos 200 yung may 1,000 plus ka pa na net, hindi na masama yun. Pero sa katulad ko naman na ewan ko, ayoko talaga bumiyahe. reklamo na ayoko bumiyahe, pero panay naman ang biyahe ko, baka i-bash nyo naman ako. Eh syempre ito lang yung pagkukuha na natin ng income sa ngayon. Ayoko naman nang mag-apply muna sa company guys, kasi hindi ko naman kikitain yung kinikita ko sa Grab sa pagtatrabaho sa company. Tulad dito, magkano yung net ko ngayon? Palagi ng gas natin ay 300, 400, o may 1 to tayo, o diba? Eh kikitain ko ba yung sa company? Nag-apply nga ako dito, yung rate lang sa akin 600, 700 lang eh. Although yung minimum dito is 560, pero inoperan ako ng ano nga ba yun? 560. So di ko na kinagat, biyahe na lang ako. So inano ko na lang talagang pag-grab, at least hawak ko yung oras ko, tapos kaya ko pang makanet ng 1,000 per day. So sa company hindi ko kayang magulog ng kotse, tapos sa Grab is kayang-kaya. Tingnan natin magkano may gagas natin, magagas tayo sa Shell dito. So guys, 500 yung gas natin, 440 or 450 ata yun, nag-automatic na. So pinasagad ko ng 500. So magkano ba kinita natin? 1,560 plus, tapos may tip tayo ng 50 mahigit, o diba may 1,600 tayo.
tayo. Naggas tayong 500 sagad. O, di may ano pa tayo. May 1-1. Half day lang. May 1,100. Paano pa kung hanggang alas 5 ako, hanggang alas 4 ako ng hapon, di ba guys? Alauna pa lang ngayon, ha? 5 hours pa lang tayong bumiyahe, oh. Nakabot na tayong Makati ngayong araw na to. Ngayon, pauwi na ulit tayo. Ganun lang. O, di ba kapag ka nag-grab ka, kung may sarili ng sasakyan na hindi mo naman napapakinabangan, is ipasok mo na sa Grab. Kaya hindi ako naghahangin dito guys sa Shell dito eh. Kasi tingnan mo naman, no, laging sira yung Shell. Yung hanginan nila. Laging sira. May under maintenance kaya hindi na ako nagpapahangin dito. Kasi useless lang din. Sayang ang gas, sayang ang effort na pagpunta dito. Kaso nga lang, para magpahangin, kaso pagdating mo naman dito, is madidisappoint ka lang. Kasi under maintenance na naman yung hangin nila. Ewan ko ba, bakit di nila ginagawa. So ilang weeks na akong padaan-daan dito, nagpapagas. Lagi silang under maintenance. So sa Petron patuloy ako nakakapagpahangin. So hindi man ako naggagas sa Petron, kundi yung motor ko lang. Pero minsan pag wala at kailangan ko na maggas, Caltex, Petron, dun ako naggagas, no. Then lang mga kawasak, ano, sa 5 hours nating biniyahe. So hindi na masama na at least may panghulog ako, tapos may pang maintenance pa ako. Then lang mga kawasak, bukas na lang ulit tayo babawi sa biyahe. Sabi ko ng last vlog ko, babawi tayo ng Monday, pero hindi tayo nakabawi ngayon. Kasi may iniisip ako, hindi naano ko yung iniisip ko eh. Kumbaga hindi mo wala sa isipan ko eh. Yung mga kulang-kulang ko. Tapos yun, hanggang dito na lang guys, at uwi muna ako sa bahay para asikasuhin yun. Dapat asikasuhin. Yan lang. Ride safe always and peace.